yung sinabi niyang tinulungan? Oo. Kaya kami ni Herod. Tsaka nag-follow up pa, ha? Ang unang tumayo para questionin si Presidente Duterte, siya. That is politicizing. Yeah, tapos sinabi na rin niya yung, tapos pagkatulong, anong ginawa? So, she's very vocal already. Halos lahat ng sagot niya is a revelation eh. Ang Vice Presidente ho ay ang pangalawang leader at succession ho yan, nasa line ng succession. Si Senator Risa ho wala sa line of succession. Pero makikita mo, imagine kung aalsin mo yung lahat na sinabi niya. Anong gagawin ni Vice Presidente? Tutunga nga? Hintay? O kung questionin niyo ako, ito yung datos ko. So mag-usap kayo ng datos, wag politika. Kasi pero mong itatanong mo pati yung libro, ano ba yung libro? 10 million yung sinabi niya, talagang ginawa niyang example na yung libro nandun. So ikakabit na naman sa politika. Kasi sabi niya, diba? Parang nakita ko nga yung reaction ni Bato eh. Ang nakakatawa dyan sa mga sagutan nila, parang tinatanga nila ang bayan. Hindi ko wag nyo kaming tangahin kasi ang nagrereklamo nga taong bayan eh. Diba? I do not understand. And under this administration, I do not understand why the president or the SILG would say, stop. Yung masama, wag mong gawin. Yung doon lang tayo sa tama. But nobody's saying that. Una, no, para i-ano natin yung flow. O unahin natin. Ano ang nakikita mo difference ngayon sa isang VP Sara na humarap sa Congress? Kasi hindi to first time, right? Hindi to first time. Ano ang nakita mong difference ngayon? Ma'am, nagulat ako na nauna siyang umapir sa Senado. Kasi technically sa budget process dapat sa House. Yung pala briefing lang ito, hindi pa yung talagang defending the budget. Pero makikita natin kung ang pagkakaiba ni Vice Presidente sa pagsagot sa tanong. Pero nandun pa rin yung respeto binibigay ko sa Kongreso. Kami nagre-recommend lamang, 'di ba? Sinabi niya yung paulit-ulit. Tapos kung gusto niyo, hindi na lang niya sinabi kung gusto niyo ikat. So sumagot si Senator Risa na at the proper time mag-propose siya ng amendment. Anong amendment ang ipropose mo? Ninakaw ba? Wala nga tiningnan eh. Yung accomplishment last year. Di ba yung utilization rate, hinimay-himay pa nila saan pupunta yung increase, sa PS ba, sa MOO, sa capital outlay. Very transparent. Very transparent ang presentation niya. Tapos, supposedly, sasagot siya sa policy question. Pero, the way si Senator Risa nagsasalita, parang si Vice Presidente hindi kasama sa executive branch. At ina-isolate niya na ikaw, ahensya lamang ng gobyerno. Mali yun sa mga nanonood. Ang Vice Presidente ho ay ang pangalawang leader at succession ho yan, nasa line ng succession. Si Senator Risa ho wala sa line of succession. Pero makikita mo, imagine kung aalsin mo yung lahat na sinabi niya. Anong gagawin ni Vice Presidente? Tutunga nga? Hintay? Hindi ba maling-mali yun? Kasi ang gusto mo nga maging effective ka to collaborate. Hindi naman niya sinasabing lahat ng programa ko ay magkaiba. Pero, kung ganun ang kanyang pananaw ni Senator Risa, alisin na lang namin yan. Ang hamon ko, alisin natin ang pork barrel. Tama. Para pareho, hindi na... Diba? Kasi ang logic niya, paulit-ulit, diniduplicate mo lang kung anong ginagawa ng executive. So, ang challenge ko sa mga senador, papaalis kayo ng pork barrel? Ang pork barrel ngayon, sinasabit yung listahan dun sa ehensya. Saan ka nakakita na ang DPWH ng 2024 budget, lahat yun ay congressional project. Ang ating kalihim sa DPWH nag-i-implement ng congressional project. Kaya walang big ticket projects. Di ba? Yung Bataan to Cavite, natigil yun. Kasi yung counterpart wala.
yung flood control, hindi magkaintindihan kung may plano ba o ano. So, kung magbabato ka, kaya nga politicize kung magbabato ka ng ganon, siguraduhin mo hindi ka rin humihingi ng iyong pork barrel. Dapat lahat-lahat. Kasi lahat naman sila may pork barrel. Saka matagal na nirereklamo ng mga tao yung pork barrel, pero never nilang sinabing okay, kasi redundant naman. Matagal na Tsaka meron din inilatag si VP Sara. Meron tinatag na national, ganon. Meron inilatag si VP Sara. Bago yata yung video, di ko lang kung nabanggit ba, parang before pa nun, kasi kinolate niya yung lahat ng mga request ng mga pumupunta sa kanyang opisina. Ano yung pinaka-top? Tapos mula doon sa top na yun yung gagawan niya ng mga programa. Kasi minsang nag-refer na sila, like AX yata yung AKAP or AX yata, yung example niya, gumawa siya ng recommendation letter, pagpunta doon, ay kalaban yan. Yun yung sinasabi niya. Oo, yun yung sinasabi niya. Kaya gumawa siya ng pamamaraan na ngayon na sa kanyang munting opisina makakapagbigay pa rin siya kasi may lumalapit din sa kanya, redundant na yan. Halimbawa, usaping gamot ng mga ordinaryong mga kababayan natin, hindi lang naman yan sa PhilHealth, pupunta yan ng DSWD, pupunta yan ng PCSO, pupunta yan ng LGU, kay congressman, kay mayor, kay konsyel. So ibig sabihin, iisahin mo na lang o isahan na lang lahat na madadama. Hindi lang pwede kay VP Sara lang kung gusto niyang isahin lang talaga. So nakikita mo, no, Miss Malu, kasi that's very interesting kahit sa psychology. Nakikita mo na si VP Sara ngayon na pare I had enough of the way you're treating me. So yung mga sagot niya actually is like sinasagot niya pero may nire-reveal ako. Like for example, di ba? Kitang-kita mo sinasagot ko pero may i-reveal ako. Like for example, pati natin ipasa doon sa ahensya. Kasi redundant naman. Anong sinagot niya? Kasi ganito, may example sa kaagad. So may ni-reveal siya, sinagot niya. Oo. At saka, Ma'am Pearl, yung example niya actual Di ba? Siya yung nakaranas. Siya yun. Dun sa presentation nila, may breakdown sila ng beneficiaries by region. I think this is the only agency that in the past 2 budget season where I saw beneficiaries broken down by areas. Anong ibig sabihin nun? Kung question ninyo ako, ito yung datos ko. So mag-usap kayo ng datos, wag politika. Kasi pero mong itatanong mo pati yung libro, ano ba yung libro? 10 million yung sinabi niya, talagang ginawa niyang example na, yung libro nandun. So, ikakabit na naman sa politika. Kasi alam na, parang nakita mo yung ni Sana, yung tanong mo naman, alam ko na yung kay hinatnan yan Yeah. Kasi kung pangalan mo ba yung kukunin ko yung logic ni nakita na ni Sara na yun din naman natutumbukin mo, sagutin ko na. Kukunin ko yung logic ni Risa Ontiveros na halimbawa kasi sinagot siya ni VP Sara na kasi si VP Sara yung author. So inunahan na niya, baka isipin mo na nandun yung pangalan ko. Magtanong siya doon kay Speaker Romualdez, ang lalaki ng mga pangalan. Bakit hindi siya nagtatanong doon? Pati yung sa Tingog Party List. That's right. Alam mo, Admar, maraming inopen dyan si Risa. Si Senator Risa. Marami siyang inopen kasi ang sabi niya, limited fiscal space. Sino ba nag-create ng limited fiscal space? Hindi ba sa kanila dumadaan ang budget? So, ang tanong ko niyan, sa inyo dumaan ang budget. Bakit may AKAP? Bakit may unprogrammed fund? Bakit hindi nyo, you cannot make sense of the flood control plan na every year may allocation tayo from DPWH to a nationwide listing of projects to MMDA. Fiscal space? Yun ang nakakapagtaka kasi parang sinasabi niya, ang gumagawa lang ng kapalpakan sa budget, OVP. Kitang-kita sa listahan saan ko ginamit ang pera ko. Taka, Senator ba si Senator Rizal last, bago itong election? Di ba senator din siya? Senator, yeah. Okay. I just wonder, kasi naaaral mo yan. Nung si Vice President Leni Robredo, who's also a Vice President that time, may budget yan, di ba? Para rin maggagawa ng sarili ng proyekto. Na lahat ng proyektong yun, yung sinasabi niyang punto kanina,
na redundant din naman sa ahensya yan. Pareho lang. Ginanyan ba niya? She endorsed, no. She never, hindi siya nagsalitang ganon. Yung pag-open niya kaagad, I am endorsing the approval of the budget of the Office of the Vice President. Yun ang politika. Yun yung sinasabi ni politicizing. Aliado si OVP, si Vice President Duterte, ay kaagad titirahin ko. Diba? Kung titingnan mo yung budget, yung sum total ng budget, we're asking for a 6 trillion, right? How much is the Office of the Vice President? Seriously, you want to subject it to a very tight and rigorous process? O di umpisahan natin sa lahat ng ahensya nang makita natin nasaan ang manual sa budget, sa General Appropriations Act. Dahil alam ng mga congressman at senador kung nasan yan. Huwag silang magde-deny kasi sa bicameral, alam nila yan, nandun sila. Diba? So, at siya ay minority. Diba? Siya ay minority. But hindi mo questionin ngayon, as a minority, ano bang problema nitong NEP ni Presidente Marcos? Pero makikita, talagang nag-zero in siya kay Vice President. Na nakakalungkot kasi nagawa siya ng accomplishment report, inulat niya, pinaalam niya sa bayan kung saan niya ginamit ito, pagkatapos gaganunin ka lang. Like kanina, no, that's very interesting yung sinabi niya na nung meeting sa Akbayan, ito nga sinabi mo, it's just, in other words, kailangan mawala ang mga Duterte. Parang ganun yung ano nun eh. Tapos sinasagot niya na walang connection. What can you say about that? Sasabihin niya na, ay walang connection yun dito sa hearing. Is it yung sinabi ba ni VP Sarang yon talagang may bearing dun sa hearing or tama ba si VP at si Senator Risa na ay walang connection yung sinabi mo? What is the connection of those words ni Sara and the hearing? Ang framing kasi, let's not politicize the budget process. So, yung unang dalawa niyang tanong, that is not a policy question. Ang gusto niyang mangyari, may aalsin ako na item sa'yo. Kaya nga ready na siya eh. On the proper time, I will submit an amendment. Amendment to what? You want to cripple the office of the Vice President? Yes, oo. Yan yung sinasabi ni VP Sara. Na una pa lang ayaw mo na kami dito hanggang nandito ako. Sabi mo, kumbaga, kami. So anong gusto mong mangyari? Di ba wala ako? Kumbaga yung kanyang ikinwento, yun yung pundasyon na nagsasabi, pinupolitika mo kasi ito yung unang sinabi mo. Bahagi ito nung sinabi mo na hindi mo papayagan kasi banta mo maituturing. Yung mga sagot niyang yun, kwento, pero sinasagot niya. Ito ang basehan ko. Di ba? Napaka-ano naman, no? Pag pinakinggan mo. Alam mo, ang telling doon, Ma'am Pearl at saka si Admar, yung sinabi niyang tinulungan. Kaya kami ni-heritage. Tsaka nag-follow up pa, ha? Ang unang tumayo para questionin si Presidente Duterte, siya. That is politicizing. Yeah, tapos sinabi na rin niya yung, tapos pagkatulong, anong ginawa? So, she's very vocal already. Halos lahat ng sagot niya, it's a revelation eh. And I think she will continue to do that by highlighting, right. Di ba humingi ka sa akin ng tulong? Naglalabas na siya, no? Parang, lalabas ko na to. Ito nangyayari, ito ganito, ganun. I think we have in her testimony of fighting Vice President. This is a Vice President who has decided, I will confront the issues that were thrown to my family and to me. And alam mo, magkasiraan na tayo or what? Sinisira nyo na naman ako nung pamawawala. It's a cleansing process. Sinong paniniwalaan ng tao, nakita naman ng tao yung 6 na taon compared sa 2 taon ngayon. So, hindi na yun maniniwala ba ang tao? Hindi. Alam nila, naramdaman nila eh. So, alam nila kung sino ang kanilang susuportahan. So, I think that is a very calibrated move. And I'm happy that she is now talking. I think yung 2 years na tumahimik siya, tumatahimik siya dahil respeto niya yung institusyon ng Pangulo.
Ngayong ako'y nag-resign na sa kabinete mo, may sarili naman akong mandato. Yun ang parati sinasabi ko sa mga estudyante. Huwag niyong kalimutan, may mandato ang Vice Presidente. Ang mandato niya mas mataas pa sa Pangulo. Pero hindi nga tumakbong Pangulo. Respetuhin niyo yung institusyon. Kung ayaw niyong respetuhin yung tao, respetuhin niyo yung institusyon. Kasi nasa line of succession yan. Yeah. Before ko lipat kay partner Admar, so let's go back to the budget. So how do you see now what will happen dito sa budget ng VP? How do you see it? Sa iyo, sa pananaw mo yon? Alam mo ako, Ma'am Pearl, I don't see any amendments passing the committee level. Natuwa ako, nakita ko yung dalawang kaalyado ni Presidente Duterte na tinulungan niya. Nandun si Senator Bato, nandun si Senator Go. Natuwa rin ako, nagsalita si Senator Tolentino. Kahit na ngayon, nag-part ways na dahil sa politika. Si Jinggoy. Si Senator Jinggoy, yan naman loyalist yan kay sa mga Duterte. Yun nga lang, ang panahon natin, sabi nga ng tatay niya, panahon lang yan. So, pero nagsalita siya. Nandun si Senator Villar, malaking bagay yan kasi noon naman tumakbo si Presidente Rodrigo Duterte, yan ang unang tumulong sa kanyang kampanya. So, yung mga importanteng tao, nagulat ako hindi nagsalita si Senator Marcos. I guess to play safe na lang. Sa tingin ko naninimbang kasi alam mo maraming issues ngayon na umiikot sa kanya. So I doubt very much if that amendment that she will propose will pass the committee. Again, this is not hearing of the budget. It is a briefing of the Office of the Vice President. Clarify natin, when you said she, kung ano yung ina-amend niya, you're referring to Senator Risa. Hindi masusuportahan. Kasi it has to be, yung proposed amendment niya will have to be approved by the committee. So during the hearing of the budget, expect a lot of fireworks. Kasi ito, briefing lang eh. Yeah. So briefing pa lang ito. Sabi lang na. Briefing pa lang. Dito tayo sa same pa rin na briefing, sabi mo nga sa subcommittee lang ata 'yun ng Pero nandoon yung karamihan sa mga pati si Senador Alan Peter Cayetano na nagtanong. Okay, doon naman sa security. Okay, kasi nababanggit niya at doon niya pinaliwanag ni VP Sara, parang first time ata na naipaliwanag, yung kaibahan ng OVP ngayon sa OVP dati, lalo na doon sa usapin ng mga security details. Bakit daw kokonte yung kay VP Robredo compare dito kay VP Sara? At nilinaw niya, which is tumbok talaga, na sinabi niya, meron kasing unit na binuo ang AFP, which is VPSG yata yung tawag noon, na magbabantay na meron talagang order compare doon sa na walang unit. Kaya di hamak na mas malaki talaga ang kanyang pero hindi naman ibig sabihin na yun ang sama-sama niya. So kung sama-sama niya yung lahat, laging naka-chartered flight si VP Sara. Binuin mo 300 plus yun nung una hindi pa nga babanggitin dapat niya, di ba? Lieutenant Colonel ba yun yung rango? Pero binigyan siya ng ni VP Sara. And napag-usapan din doon Prof. Malu, yung mga pulis na sinabi niya na politicize talaga kasi ang tinumbok yung mga luma na niya na mga security details, and in-emphasize niya yung trust and confidence na karamihan sa mga senador doon, kabilang si Chairman Grace Poe, Senator Grace Poe, na talagang sinabi naman niya, tama naman talaga na kailangan mo ng trust and confidence doon sa mga magbabantay mo ngayon. Do you think na naipaliwanag na ng husto at mawala na yung agam-agam kung ano man ang gustong kasi hindi na nga hiningi In fact, yung natitirang 30 mahigit, gusto nila na na lang sa inyo na yan, kayo din naman yung pumili, sa inyo na yan, okay na ako dito sa AFP. Ang hiling lang yata nila is maibalik doon sa ni Senador Bato, maibalik doon sa Davao City, which is nandun sila para hindi mahirapan din yung pamilya. Pero nakikita mo ba, Prof. Malu, na
tama na itong paliwanag na ito at malinaw na ito, or hahanap na naman ng butas itong mga kritiko ng Pangulong Pangulo? Well, alam mo, Admar, siguro dun sa explanation niya, sa tingin ko, pag-uusapan pa yan. Kasi hindi niya reveal, maraming bagay-bagay na hindi siya reveal because of security reasons. Yung issue ng risk assessment, yung issue ng risk assessment, kaya nagkaroon ng BPPSG, nanggaling yan sa NAPOLCOM, PNP. Hindi siya ang humingi niyan. Nung naging vice presidente siya, nakita ng NAPOLCOM, siguro about time magkaroon tayo ng separate na pang presidente at pang vice presidente, institutional. It was an institutional reform. AFP, DND, AFP, sila rin nag-agree, siguro dapat magkaroon tayo ng time. So may complement na galing sa AFP, may complement na galing sa PNP. Ang tanong, yung sweldo, saan ba? Ako, I was expecting her to reveal that kasi may allocation ng sweldo sa PNP na ilinagay sa PNP. Pero hindi ginamit dun sa security ng PNP na nakadetail sa kanya. Yun, kung gusto nilang hanapin, o ba hindi ginamit yan? Ba't hindi ginamit na pansweldo? Hindi ginamit na sa pagkain? Hindi, I mean, there's so many things pag sa security aspect. Maganda at na-open yon kasi that is one issue na biro mo ba naman may magsabi na mas maraming security ang vice presidente kaysa sa presidente. Yun hindi totoo. Kasi under our constitution, syempre ang number one, mas maraming security. Pero merong nagsalita na kalihim ng isang ahensya na sabi, mas marami daw si vice presidente. Again, pinulitika. So, siguro napakahalaga sa inyong mga nanonood, sa mga nakikinig, tingnan niyo po, pag-aralan niyo ang mga bagay-bagay na tuwa. Ako marami nag-aaral ng budget. Minsan lang nakaka-high blood pero ganun talaga ho ang politika sa ating bansa wala ho tayong magagawa. Pero yang sa tingin ko yan security mabubuksan pa yan lalo na pagdating mo sa house. Okay, speaking of security, Prof. Malu, kasi na-open din through Senator Alan Peter Cayetano yung napag-usapan natin nung nagchat-chat tayo doon sa NAIA. At alam na nga ni yun yung primary concern niya na nakumpirma niya, 'di ba, sinabi rin niya na parang din talaga media personnel, no? At naggumawa din ng mga sulat or mga news item. Sabi niya 2 beses Parang ang punto lang niya doon, bakit hindi naging mahigpit, no? Yung implementation na 'yon. Na sa pagkakaalam ko matagal nang nagiging matagal na may pinapayagan talaga doon. Pero ang problema doon, hindi rin agad nagsalita ang NAIA, no? Concerning doon sa issue na ayaw nga nilang makisawsaw kasi politika daw. Yun na nabasa ko dahil sa usaping politika, ayaw na nilang makisawsaw doon. Do you think may point yung mga nabanggit din ni Secretary Alan Peter Cayetano ukol dito? At alam ko naman parang marami din ang mga sumasang-ayon at nabanggit niya kung gusto mo magkaroon ng world class na na airport, dapat world class din yung security mo. Well, ako I still doubt yung claim ng isang photojournalist kasi ang tanong ko lang doon, pwede ka bang tumawid sa immigration? Yun ang basic question ko kasi ang pwede lang tumawid sa immigration yung may ticket at may biyahe. So who allowed you to cross? Ang sinasabi 1 AM daw yon, light and security. So doon papasok na naman ano ba talaga ang security nyo? Pagdating kay Vice Presidente, lax kayo. And I take si Secretary Bautista just talk I think last week about that. Ang tagal na niya, nakabalik na si Vice Presidente, wala pa rin silang sinasabi. So magdududa ka. And then the third na nakakaduda, ang National Privacy Commission all of a sudden decided to put out a circular on
paano ka makaka-access ng clip sa CCTV na nasa public domain at paano ka makakakuha ng clip from a CCTV kung yung taong iyong gusto makunan ay isang opisyal. Nagulat ako doon kasi ibig sabihin may lapse talaga. Whether iaminin nila na security nila o yung claim ng photojournalist, ang punto doon, nailabas yung larawan. At yun, nakakalungkot dahil kung mababawasan ka na ng security, pagkatapos nalabas pa yung mga ganyan, magkakaroon ng problema talaga tayo. Ang isa kong hinihintay yung casing eh. Di ba 2 beses kinasing yung bahay niya? So, again, sana may magtanong noon kasi dapat rin natin malaman who ordered the casing. Kasi ang nawawala doon sa... Hindi nga pag-uusapan yun eh. Oh, hindi nga nila tinitingnan na isang bagay yan na dapat pag-usapan. Sana may mag-brought up sa briefing sa budget din ng DILG PNP. Parang ang na-brought up ata, itatanong yung doon sa security details na baka pwede Tsaka yung sa immigration yata, DOJ yata yung natanong din na possible na itatanong din kung ano yung magiging protocol nila dyan na hindi magiging lousy yung mga security na makakapasok kahit sino lang naman. Parang ang nakikita natin, Admar, after the fact lahat. I mean, gagawa sila ng isang bagay kay Vice Presidente after the fact. Mali nga yun, sige, gawa tayo ng policy. So bakit ginagawang example si Vice Presidente kung hindi mo pinupolitika? Parang parang gawin na natin ito sa kanya, bahala na later on. At least nagka-epekto. Alam mo yun, parang ganun eh. At naka-epekto na. Kaya at least meron nang nangyari. Tapos tsaka na natin ilinisin. Parang ganun kasi, hindi ba? Nagiging pattern. Even yung sagot kanina doon sa hearing ng excess force sa KOPC. 'Di ba si Secretary Abalos biglang nag-promise tomorrow iibahin natin, aalsin ang mask, lalagyan ng plaka. Come on, you know these things. Pero hindi ginawa. Ngayon lang. Pero tapos ang effect. Pero sabi ni DCPO Chief, Davao City Police Chief Marantan, pollution kasi pero hindi solve si BP si Senador Bato na kung pang-pollution kaya nakaka-cover lahat. 'Di ba? Sabi niya, diba? Parang nakita ko nga yung reaction ni Bato eh. Ang nakakatawa diyan sa mga sagutan nila, parang tinatanga nila ang bayan. Hindi wag nyo kaming tangahin kasi ang nagrereklamo nga taong bayan eh. 'Di ba? You know what, the saddest, Miss Maluno, yung sasabihin natin yung bayan wag nating tangahin, pero sadly talagang dahil kunyari ayaw lang nila, pinapanigan sila, ayaw nila kunyari itong mga personalities na to, they don't listen naman eh. They don't. Yun ang mabagsik doon, no? Yung parang hindi tayo talaga, yung masasabi natin, okay, hayaan mo kami mag-isip and then everything is like, wala tayong tinatawag, objective lahat. Unfortunately, Filipinos are, di ba, parang pag ayaw ko, kahit ano pa sabihin mo, ayaw kita, that makes it dangerous for us di ba? Oo, nabuksan mo na yung issue dyan sa KOJC hearing kanina kasi nahuli mismo sa bibig ni ako personally, yan yung tingin ko kay General Diwata Torre, okay? Si General Torre, 'di ba ang banggit niya na doon sa harapan ng KOJC compound, merong mga police visibility kasi part ng anti-criminality campaign nila. Okay? So sinabi ng natin na naapektuhan na yung kanina sabi ni Attorney Torion kasi siya yung dean ng ng Jose Maria College of Law. So naapektuhan na rin sila kasi nag-shift na rin sila sa nag-distance learning na rin sila at malaki yung eskwelahan diyan. So mga kabataan, mga pulis yan, humiling kanina, no, na baka pwede 300 meters kasi sa lugar naman na talaga na yan, wala talaga yung mga pulis noon pa, kahit nasabihin pa ni General Torre na nung high school pa siya, meron ng kasi matagal na po yan dyan. 'Di ba? Sabi niya,
hiling ng dean ni Attorney Torrio na baka pwede medyo lumayo muna sila kung para at least yung kumbaga friendly sa mawala yung pangamba. Ang sabi niya, pwede rin ba ako humiling kay chairman? Pwede ba akong humiling sa kanila na isuko na lang nila si pastor para matapos na ang lahat? Doon pa lang, yung sinasabi niyang police visibility for anti-criminality, dagdag na police visibility lang nila. Hindi talaga police visibility na makakatulong sa publiko para sa kanilang anti-criminality campaign. Nakatutok lang sila doon sa KOJC. So, lahat ng mga pinagsasabi nila na pangapalusot, kaya maraming mga pulis dyan para sa police visibility daw, strategic daw yung area. Pawang kasinungalingan doon mismo sa sariling bibig ni General Torre. Kanina, siya mismo nagsabi na para mawala, matapos na raw ang lahat, isuko na lang daw si pastor. Sa tagal ng panahon, wala na si pastor doon sa mismong area. Ganito ka-inconsistent niya ngayon, yung mga palusot ng ating mga Gaano ito ka-delikado, Prof. Malu, kung hindi ito maaagapan agad-agad? Well, Admar, delikado yan kasi kasinungalingan ng sinasabi. Alam mo, pagdating mo sa operational, sa bawat pagsisinungaling na sinasabi mo, may epekto yan sa operational. Kung may makakalabit ng gatilyo habang nagja-jog, anong ibig sabihin nun? Why do you have to have those long firearms? 'Di ba? Bakit ka kailangan mag-jog ng ganung kadami? Nakita mo naman yung iba naglalakad lang 'di ba? So essentially, yung optics nila talagang nananakot, talagang pinapakita sa lahat na susugudin namin kayo. Maling-mali 'yun kasi kanina nga napag-usapan yung police is community and community is police. So sabi ko, tama naman 'yun, pero pag nakikita mo, sabi nga ni Senator Bato, yung komunidad sa Davao hindi yan masamang grupo. Kami nga yung the best, di ba? So makikita mo itong si Torre. Torre ba o Torres? Diwata. Torre. Kasi Diwata ang sinasabi ng iba Kaya sabi ko, sino ba si Diwata? Talagang he is there to get pastor by hook or by crook. Diba? Tapos pinagmamalaki pa nga niya yung nakita ko yung video niyo na kasama pala siya sa jogging. Nga. Tapos sa isang talk with the troops, sinabi niya na talagang isinama niya ang sarili niya doon para, why do you do these things? That I do not understand. And under this administration, I do not understand why the president or the SILG would say, stop. Yung masama, wag mong gawin. Yung doon lang tayo sa tama. But nobody's saying that. Ang sinabi lang ni Secretary Abalos, you have the commitment that tomorrow we will remove the ganyan and ganyan. Seriously, there is nothing wrong with the operations? Diba? Nakakaawa yun kasi na-politicize pati ang harapan ninyo. Oo, diba? Actually. Politicize yung isang religious organization na lugar nila yon. May ask Miss Malu, kasi this is interesting. Yung itong nangyayaring to, sarap aralin nito no. May inahanap sila na sinasabi nila na yung akusado pa lang, pero kailangan may warrant of arrest. Pero parang ini-intimidate nila yung mga members. Hindi ba ibig sabihin nito parang ginagamit niya yung bagay, kunyari, siyempre, kay Pastor Kibra, mahal niya yung members niya. Hindi ba ginagamit sila na tingnan mo yung gagawin ko sa mga anak mo, ha? Baga sa isang magulang, siyempre magsa-struggle ka ngayon, parang hindi ba ganun yun? Yung ginagamit, pakitaan natin. Kasi yung force nila is enough para makita ng lahat at lalabas. Kasi beyond normal So, ganun ba yun? Yung ginagamit nila yung political na, in a way na, pananakot kay pastor na pag di mo ginawa o tinan mo nangyayari sa mga inaalagaan mo. Ganun. Parang mapal yung, kung may anak ka sa pamilya, may pumasok. Correct. Hindi ba? Para ikaw sumunod. Diba? Oo, hindi ba ganun Oo, may isa pang very revealing, Admar, yung
yung doon sa 10 million. Wala pa pala sa kanila. Oo. 'Di ba? Hindi ako nakatanggap ni isa. Ba't ka nagsabi na may 10 million ka? Tsaka, gumawa pa ng maraming mga wanted posters with reward. Oo. Kita mo yan. Ayun ang naging motivation ngayon. Oo, kaya Ma'am Pearl, ang PNP dati respeto, di ba naiangat ang imahe ng PNP ngayon. Pinagtatawanan sila. Puntakin mo, hindi pa, nakapasok ka na ba, Miss Malu, sa KOJC? Hindi pa. Nakapasok pa nga. Ako naiinis sa partner admin. Hindi pa ako nakakatungtog. Sisihin mo yung COVID. COVID kasi nang papunta ka. Hindi kasi ako member, Miss Malu. Kaya gusto ko talaga pumasyal. Ilang beses sa po-postpone. Tapos ganyan. Paradise. Mas maganda yata yung sa bandang taas. Sa taas. Hindi pa ako nakapunta. Doon lang ako sa gate. Pag maayos na lahat, punta tayo doon. Yung garden, sabi ko pa naman sa kanila, uy, gusto ko doon kasi parang halagang alaga. Kumbaga, parang ano din yan. Kung ano yung religion affiliation mo, kung halimbawa, simbahan sa Katoliko, ganyan. Halimbawa ba, kung nagkasala yung isang pari, palilibutan mo yung mismong simbahan at kung ganun lang, ihaharas mo yung lahat ng mga lumalabas doon? 'Di ba? Kasi dapat maging pantay lahat, hindi lang diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kung meron silang hahanapin, maglagay sila diyan, 'di ba? Parang yung pelikulang ano ba yung pelikula ni na tatawagan na hawak ko yung anak mo. 'di ba? Tapos nga, ang target na yun parang yung mga ginagawang yun yung alam nila na pwedeng maging weakest link ni pastor, yung kanyang relasyon at concern sa kanyang mga members. Laging lumalabas sa bibig nila na para mahinto itong lahat, i-surrender si pastor. Surrender nyo na. So bakit ganun? Sinabi kanina? Ganun din yan. So yun nga yun. Parang gusto mo mahinto, lumabas ka na. Bakit laging ganun? So kumbaga, indirectly inaamin mo na harassment ito para lang paano kung wala doon? Ilang beses na silang nag-serve. Yun yung katanungan Walang problema doon sa pagpayag na maikot. Kasi okay. Kasi Ilang beses na nakaikot, mayroong CIDG, may PNP, nag-surrender pa ng mga baril doon, ang NBI, naka-live yan na kung ano-ano pa, nakuha ng Tapos meron pang sasabihin na 1,500 mga pulis sa loob ng isang buwan. Ano yan? Hindi yan pagsisibi ng warrant of arrest. Gusto nilang tumira sa magandang lugar. Kasi maganda nga daw yung lugar. Kaya gusto lahat tumira doon. Baka yun. Parang gusto nilang gayahin, Ma'am Malu, yung pagpayag ng Pilipinas doon sa mga Afghan refugee. Oo. Baka isa pa pala yun, ha? Magkakaroon na parang ililigal, ha? Yung pag-aayos ng papeles. Ewan ko, parang ganun yung gusto rin nila, kaya siguro. As early as September 2023 yata, July, na sinabi, nakakuha ako noon ng may bumulong sa akin na may bababa, Afghan, dadalhin sa Palawan. So meron talaga na? Sana nangyayari na talaga yan? All the time pala? Sabi nila, hindi daw totoo yan, ganyan-ganyan. Sure proof. Pinakita ko yung aeroplano na ginamit. Na, di ba, there was plane, malaking plane na naglanding sa tarmac natin, tapos ang tagal na nandun kasi wala siyang clearance to land. Yun ba yung naging issue kay kay Senadora Amy? Yun ba yun? Yung kinusyon ni Senadora Amy? Tapos pala, ayusin na yung mga papeles. Yun. Senator Amy. Di ba nag-hearing pa dyan? May hearing dyan. Tapos si US Ambassador nagsabi na wala naman daw talaga. So, tapos ngayon parang fait accompli. Diba? Bigla na tayo magugulat, inaayos pa rin papeles sila to stay here. So meron pala talaga. Yan yung problema natin. Kasi nawawala tayo sa mga dapat na issues kasi. Yes. Right, that's right. Yes, partner. Yes, Prof. Napuputol-putol po kayo. So yung sa Afghan, dapat yan tingnan talaga natin. Kasi pag pumayag tayo, baka mamaya dito na rin yung mag-station, di ba? Yun din pagbili nung F-12 na air fighter. Ang dami nun.
So parang reactionary lahat itong mga ito. Hindi ko maintindihan anong nangyayari na talaga sa atin. Tulad dun sa Boracay, no? Parang ngayon lang lumabas yung parang kinancel. Pero ma'am, March pa, bigla na lamang may dumating sa komunidad kung saan yung mga lupa, may nakapaskel na doon, canceled na yung mga titulang yan, kinukuha na sila. Armed men also. So, ibig sabihin, March pa ito, pero hindi na pag-uusapan. Bakit? Kasi natatabunan ng mga ano-ano. So, yung mga factors na dapat nakikita natin, hindi nakikita. Pero yung ganung harassment din yon, di ba? Abay, dumating na lang sila doon para hakutin sila na naman palabas. Di wala silang alam-alam. Yan sa Boracay, malaking kwan yan, yung lupang yan. Something to do with another casino. Pero bago yung bago yung recent lang meron, 'di ba? Parang anniversary ba 'yon ng NCIP ba 'yon na nagbanggit pa. Alam mo naman mabulaklakin yung mga bibig ni yung mga salita ni ni Ferdinand Marcos Jr. na kesyo ganito, pinapahalagan yung IP at ang ebidensya ng pagpapahalaga niya sa IP ayun, tinanggalan nila ng CLOA. Talaga lang kasi research nyo, may mga nakapag-pictures dyan. Biglaan na lang dumating, March pa yan, inalis na sila. So, ngayon sasabihin nila na nag-iisip sila kung saan lalagay. Ikinuha nyo na sila. Tinanggal nyo na So, ngayon nasan sila? Tapos ililipat daw sa may copies sa army na something. Ako gigigil talaga. Ilang taon na akong pinaglalaban yung sila dyan. Tapos para akong umiikot lang. Ha? Yung mga IP, tinatanggal sa sarili nilang lupa. Yung mga banyaga, pinapatira sa lupa natin. Diba? Tsaka dapat tutukan yan. You know why? Ito pa, yung mga ibang matagal na maliliit dyan na mga hotels, no? Na nabigyan ng at least bagong naman, kami naman yung maliliit kaysa yung mga malalaki, hindi ba? Matatanggal sila. By next year, mababalitaan nyo yan. No. Because yung mga may-ari ng mga hektaryang yan, na buong ganon, pinaalis na silang lahat. So, ayaw ko anong gagawin doon. Siguro, bakit pinapaalis yung mga ibang hotels na mas affordable? Siguro, bilang panghuli na lang. Bumabalik talaga yung mga dati na tinatawag na cronies. Crony, Mamalu, bilang panghuli na lang po, no? Kasi, ang tanong ko, matatalo ba ng excuse me sa do you want? Naalala mo si excuse me, si Prof. Malu? Meron kasing kadebate si Prof. Malu sa kanyang page sa wall niya. Excuse me. Hindi ka nagpa-follow, partner Pilita, kay Prof. Malu. Excuse me. Excuse me. Natalo sa do you want? Malu yun, yung excuse me. Hanapin mo sa wall ni Prof. Malu. Maganda doon kasi... excuse me na yan? Hindi, kasi wala na tayong oras . Hanapin mo na lang. Tsaka maganda maganda yung talakay. Nakakatalino . Oo, basta meron nang nakatalo sa do you want? Do you want? Excuse me. Natalo. I was told. Kaya nag-message ka ako kay Prof. Malu sa Messenger. Sabi ko, natalo na ng excuse me si do you want. May kadebate lang kasi si Prof. Malu. Ayokong sabihin na USEC Prof. Malu, siguro last message nyo lang sa ating mga kababayan sa gitna po ng itong mga pangyayari po ngayon sa ating bayan po. Well, Admar at saka Ma'am Pilita, salamat sa panahon at sa paanyaya. Sa mga nanonood at nakikinig, patuloy ho tayong sumubaybay. Huwag po kayong manawa na matuto kung paano ang ating pamahalaan ay gumagalaw o hindi gumagalaw, kung paano ang inyong taxpayer, yung pondo ng taxpayers ay ginagasta o ginugurgur. Karapatan po natin na sumunod at makialam sa mga issues na nakakaapekto sa ating bayan.